So ang pag-uusapan natin, ito pakita ko lang sa inyo. Ito topic natin. Yan. So ayan yung topic natin ngayon. Yan. Like and share muna. Paki-share po muna tong live natin para marami tayong mahatira ng tamang impormasyon na kung bakit binabaha pa rin tayo hanggang ngayon. Okay. Simula tayo. Palakihan natin. Yan. Ito yung bansang China. Ha? I-explain ko kung bakit tayo binabaha pa rin hanggang ngayon. Ito yung bansang China. Itong China, di hamak na mas mayaman sa atin to. Ayan yung flood control nila. 46,000. Kabuuang 46,000 facilities. Nagkulang dagat na ang ilang mga lugar sa southern China. Pero binabaha pa rin sila. Nakakaranas ng malawakang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Sa video na ito, makikitang unti-unting bumagsak ang lupa sa likod ng bahay. Nabagsakan ng lupa ang bahay hanggang sa tuluyan itong gumo. Ito naman yung sa South Korea. Yan yung flood control nila. 11,000. Yung sa China, 46,000 ha. Pero binabaha pa rin yung South Korea. Nung last week lang yan, nung nandyan ako. Yan, last week lang yan. Nung nandyan ako sa South Korea, talagang binaha sila. Oo. Di ba? Oo. Ngayon sa atin, Pilipinas, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, meron tayong 5,500 lamang na flood control project. Yan. Pero, ang sabi ng ilan natin mga kababayan nagrereklamo, bakit tayo binabaha pa rin ngayon kung merong 5,500 tayo na flood control project? Yan, mamaya sasabihin ko yung dahilan. Yan yung baha sa atin ngayon. Pakashare po yung live natin ha, pakashare ha. Yan ang tanong ngayon. Bakit nangyari ito? O, diba? Kaya ayusin lang natin. Yan ang tanong. Bakit nangyari? Ba't nangyari pa rin yan? Kahit meron tayong 5,500 na flood control project. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, pinagmayabang niya pa yan ng SONA. Pero tingnan muna natin yung bansang China. Sa bansang China, 46,000 yung flood control project nila. Di hamak na mas napakarami. Pero ano nangyari? Binaha sila ng mas todo-todo kaysa sa atin. Di ba? Napanood natin sa balita yan. Kung di ako nagkakamali, 46,000 yung flood control nila. Mayaman pa sila sa atin. Pero binaha sila. At ganun din sa South Korea. 11,000 yung flood control nila. Pero binaha pa rin sila. At ganun din naman dito sa atin. Ang dahilan kasi niyan, kung talagang marami yung ulan na babagsak dito sa atin, kung malakas talaga yung ulan, kung marami yung tubig, kahit ilang flood control pa yan, babahain talaga tayo. Di ba? Babahain talaga tayo. At saka idagdag nyo pa dyan yung mga walang disiplina natin mga kababayan na nagtatapon ng basura sa mga ilog, kaya yung mga basura nila, yun yung bumabara sa mga flood control. Di ba? Yung mga flood control na ginawa, kapag nabarahan yan ng basura, wala nang silbi yan kapag dumating yung baha, wala nang silbi yan. Kasi magbabarahan nga yung flood control, hindi na aagos yung baha. Kaya tayo rin may kasalanan yung mga tao. Wag natin isisi kahit kaninong presidente pa yan. Kahit sino pang maging politiko diyan, maging presidente, kung wala tayong disiplina, wala talaga yan. Di ba? O isipin nyo nga sa China ha, 46,000.
Di hamak na mas marami yung flood control nila. Pero binaha pa rin. Wala rin siguro silang mga disiplina eh. 'Di ba? At saka talagang marami talaga yung ulan na bumabagsak ngayon. Ika nga, 'di ba? Climate change. O kaya habang nangyayari ito sa atin, umpisahan nating disiplinahin yung sarili natin. Huwag na tayo magtapon-tapon ng mga basura sa ilog kasi tayo rin ang mahihirapan yan. Lalo na yung mga nasa mababang lugar. Sila lahat ang sumasalo ng baha. Diba? Swerte yung mga nasa taas. Yung mga mahihirap na mga nasa baba. Yung mga lugar nila malalalim. Sila talaga mahihirapan dyan. Kaya wag natin isisi kay Pangulong Bongbong Marcos yung pagbabaha-baha ngayon. Kasi kahit sino presidente yan, wala makakapigil dyan sa baha na yan. Diba? Kahit sino pa, kahit si BP Sara pa yan, hindi niya mapipigilan yan. Kahit si Pangulong Duterte pa yan, hindi nila mapipigilan yan. Kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, nagbabaha din tayo, wag tayo maglokohan, di ba? Kaya wag natin isisi sa isang tao, kay Pangulong Bongbong Marcos. Tayong lahat ang may kasalanan yan, kaya tayo binabaha. Di ba? Kaya itong mangyayari sa atin, ano na talaga to? Tawag diyan, lesson learned na talaga ito sa atin na dapat wag nating baliwalain to. Dapat yung gobyerno natin, si Pangulong Bongbong Marcos, madaliin niya yung iba pang mga, alam ko may 4,000 pa tayong flood control project na ginagawa. Dapat madaliin niya na yun. Tapos dapat yung mga nagbabantay ng flood control na yan, wag rin nilang hayaan na magkaroon ng basura dyan. Diba? Dapat hulihin kaagad nila kung sino yung magtatapon ng basura sa ilog. Kasi yung mga basura sa ilog, yan yung napupunta dyan sa flood control at nagsasanihin ng baha. Kaya kapag ay nagsasanihin ng bara, kaya kapag bumaha, wala na. Barado na yung yung flood control. Yan naman yung paliwanag ng mga eksperto eh. Diba? Kapag nagbaha yung flood control, kapag nagbara yung flood control natin at bumaha, nga ang aabutin natin. Tayo rin ang mahihirapan. Tayo rin ang mapeperwisyo. Ngayon, tayo yung magrereklamo. Pero tayo yung may kasalanan nito. Diba? Nag-live lang tayo ngayon saglit para kahit pa paano, alam nyo naman, mga tayo, BBM tayo, kahit pa paano, malaman ng ilan nating mga kababayan na hindi kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya tayo binabaha. Itong page natin na to, ayoko na sana haluan ng politika. Kaso wala, no choice talaga, no choice eh. Ito yung page natin na pinakamaraming followers eh. Kaya para mas maraming makakapanood sa atin, di ba? Kahit si Pangulong Duterte pa, halimbawa, siya yung presidente ngayon, hindi niya mapipigilan yung baha-baha na yan. Di ba? Aminin natin, panahon niya, ilang beses din nagbaha. May nagawa ba siya? Kahit si BP Sara pa ipalit kay Pangulong Bongbong Marcos, wala rin magagawa yan kapag ginusto ng Diyos na bahain tayo. Diba? Kasi nga climate change yan. Hindi yan kaya ng isang presidente yung climate change na yan. Lahat ng tao sa buong mundo dapat magtulong-tulong para dyan. Diba? Basa tayo na comment. Rani Ligaria Albarasin, panoorin mo na lang ulit to. Panoorin mo na lang mamaya pagkatapos sa umpisa para maintindihan mo kasi meron tayong pinalabas na video. Yung mga hindi nakaabot, wag muna kayo magre-react dyan kasi napapatunayan lang na mahihina yung utak ninyo. Panoorin nyo yung umpisa-umpisa natin na video bago kayo magre-react dyan. Diba? Nag-live lang tayo para kahit paano mahatiran natin ng impormasyon yung mga kababayan natin na hindi alam yung ibig sabihin ng flood control. Hinahanap nila yung flood control. Yung 5,500 ba na flood control, nandito lang ba lahat sa Metro Manila yun? Hindi. Nasa iba't ibang lugar sa Pilipinas yun. Wala lang dito sa Metro Manila yun. Pero syempre, pag mahina utak mo, ipipilit mo. Hanapin mo yung 5,500 na flood control. Di ba? Kung mahina utak mo. Pero kung matalino ka, alam mo na wala dito sa Metro Manila yung lahat ng 5,500.